Hello! Welcome po sa ating channel, Pinay Taste PH, kung saan ay nagbabahagi po ako ng mga negosyo recipe na pwede nating pagkakitaan. Kaya panoorin po hanggang dulo para kung bago lang po kayo at gusto nyo po itong matutunang gawin ay ma-perfect nyo po agad ang pagluluto. Napakadali at napakamura nga lang ng mga sangkap nito, kaya tara simulan na natin. Gagamit ako dito ng 1 kilong kasaba o kamoting kahoy. Sa pagbabalat nga ng kamoting kahoy ay mag-iingat kayo para maiwasan na masugat ng kutsilyo. Once na nahiwa na nga natin ang balat ng kamoting kahoy ay madali na lang itong tanggalin gamit ang kamay. Katapos ko nga itong balatan, hinugasan ko lang na mabuti at tinanggal ang ugat na nasa gitna ng kamoting kahoy. Kailangan din natin talagang tanggalin ang matigas na ugat na nasa gitna ng kamoting kahoy dahil may pagkapait ito at ayaw natin yon. At para din pag ginadgad natin ito gamit ang grater ay walang matigas na bagay na sagabal. Katapos kong ang gadgarin ng grater ay ginamitan ko din ito ng food processor nang sa ganon ay madurog pa ito lalo. Pero kung wala naman kayong food processor ay okay lang kahit grater lang ang gamit nyo. Mas gusto ko lang talagang gamitan ng food processor para mas pino ang pagkadurog ng ating kasaba. Bago ko nga ilagay sa food processor ang ginadgad na kasaba ay tinakal ko muna ito kung ilang cups. Ang lumabas nga ay ang 1 kilo ay 3 cups. Nang sa ganon kung gagawin nyo ito at magluluto kayo ay meron na kayong idea. Dito nga sa kasaba naglagay lang ako ng 2 cups na tubig. Gradually nga lang ang paglalagay ko nang makita natin kung sumobra ba tayo ng lagay o hindi. Dahil sa pagluluto at paggagawa ng pichi-pichi, hindi pwedeng sumobra ang takal natin ng tubig dahil baka lumatay ito ay hindi maganda. At syempre, hindi rin kulang sa tubig dahil titigas ang ating pichi-pichi at hindi rin maganda. Kaya kailangan balance lang at sakto lang talaga ang ating takal. Naglagay din ako ng 1 cup na asukal na puti tapos haluin lang natin ng mabuti hanggang sa mag-combine yung mga sangkap na nilagay natin. Maglalagay rin ako ng half teaspoon na asin para pambalance ng tamis. Ito sa paglalagay ng lye water ay optional. Pwedeng maglagay, pwedeng hindi. Depende naman yan sa inyo. Sa mga nagtatanong kung ano ang lye water, ito po ay pampakunat po ng pichi-pichi na ginagamit din po sa kutsinta. Half teaspoon nga pala ang nilagay kong lye water dito sa ating mixture. Tapos haluin lang natin ng mabuti nang mag-combine yung mga sangkap na nilagay natin. Tinabi ko nga muna ang mixture ng kasaba at pinahiran ko ng mantika ang mga molder na paglalagayan ko nitong mixture. Gumamit nga lang ako ng bago at malinis na bulak at ito ang pinampunas ko dito sa mga molder. Sa mga magtatanong po kung anong gamit kong molder, ito po ay medium size lamang po. At habang pinupunasan at nilalagyan ko ng mga mixture itong ating molder ay nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer. Sa mga nagtatanong, 2 kutsara lang po ang nilagay ko sa bawat molder nitong ating mixture. Tinakal ko na nga lang gamit itong aming pangsandok dito. Pero wag kayong mag-alala dahil tansyado ko na ito at alam ko na talagang 2 tablespoon lang ang nilagay ko sa bawat molder. Isa din po pala ito sa pinagkakakitaan ko ngayon, kaya kung ikaw gusto mong kumita at gusto mong magkaroon ng extra income, subukan mo ito. Make sure lang po na paggagawa kayo nito at magbebenta kayo ay mag-costing po muna kayo para hindi kayo malugi at kumita kayo sa paggagawa nyo nito. Dahil kumulo na nga ang tubig natin sa steamer, lulutuin lamang po natin ito ng 20 minutes hanggang 25 minutes. Dito sa pagluluto ng ating pichi-pichi, hindi na ako maglalagay ng tela sa takip ng ating steamer. Pero kung kayo baguhan kayo at gusto nyo maglagay at natatakot kayo na baka mamaya malagyan ng tubig ang inyong mga mixture, ay okay lang naman, depende po yan sa inyo. Siguraduhin lang po natin bago natin ilagay itong ating mga mixture ay talagang kulong-kulo ang tubig natin sa steamer. At lulutuin lamang po natin ito ng 20 hanggang 25 minutes sa medium heat lamang po na apoy. Ayan, at after 25 minutes, luto na nga itong ating pichi-pichi. Tatanggalin ko lang ito dito sa steamer at palalamagin natin bago natin tanggalin sa ating mga molder. Ito nga ang first batch at meron pa akong lulutuin na second batch, konti na lang. Palalamigin ko nga lang muna ito. At dahil sanay na nga tayo sa pagluluto nitong ating pichi-pichi, ay ang kamay-kamay na nga lang kahit mainit.
At eto na nga at naluto ng ating 1 kilong pichi-pichi. Yung first batch nga ay napalamig ko na at yung second batch ay hindi pa, kaya medyo malambot pa ang ating second batch na niluto. Kailangan nga muna nating palamigin ang ating pichi-pichi bago tanggalin sa molder para hindi masira, at least 10 to 15 minutes. Pag bagong hango kasi at mainit pang ating pichi-pichi ay malambot pa talaga ang texture nito, kaya may tendency masira. At syempre ayaw natin yun masira, lalong-lalo na nga kung pambenta natin ito, kaya kailangan talaga mag-iingat tayo sa bawat kilos natin sa ating pagluluto ng pichi-pichi. At nang lumamig na nga, isa-isa ko nang tinanggal sa molder at inilipat ko na dito sa mga lalagyan natin. At sa 1 kilo nga, nakagawa ako ng 36 pieces sa medium size na molder. Kaya naman, kung pagkakakitaan mo nga ito at pangbenta, talagang malaki ang kikitain mo. Lalo na nga kung maramihan ang gagawin nyo at hindi lang 1 kilo. Dahil base nga sa costing ko, 130 pesos lang ang naging puhunan ko sa batch na ito. At sa batch na nga na ito ay napakarami pang natirang niyog na pwede pa sana natin gamitin kung mas marami ang ating gagawin at makakales tayo ng puhunan at mas maganda ang kita. Kung meron po kayong katanungan at hindi po naintindihan sa ating video na ito, huwag mong kalimutang mag-comment at sasagutin ko po kayo isa-isa. Dito nga sa ating pichi-pichi, kung pagkakakitaan natin ito at pangbenta, meron tayong pwedeng ilagay na toppings. Pwede tayong maglagay ng grated cheese at itong ating niyog. At mas masarap pa nga kung lalagyan pa natin ito ng yema sa ibabaw. Kung kayo po pala ay bago lang po dito sa ating YouTube channel na bumibisita, pwede po kayong mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga susunod nating negosyo idea recipe. At kung nagustuhan nyo naman po itong ating video, huwag mong kalimutang mag-like at pwede rin natin itong i-share para magkaroon po ng idea yung mga kakilala natin, kaibigan natin na pwede tayong kuminta gamit ang maliit natin na puhunan. Kaya sana ay nagustuhan nyo itong video na binahagi natin dito. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong negosyo idea recipe, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Pinay Taste PH. At bago tayo magtapos, ang buong recipe nito ay nasa ating description box ilalagay ko, kaya pwede mong i-check kung gagawin mo ito o gusto mong pagkakitaan. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Abangan ang susunod kong negosyo idea recipe na ibabahagi ko dito sa ating YouTube channel. Salamat!